Ay, akarnitila lamot. Kain kayo, wag kayong mahiya. Ang dami nito. Pangatlong balik ko na nga yata yan eh. Isa na naman kasing punsyaan ang napuntahan natin. Alas 8 pa lang ng umaga, umalis na kami papunta dito sa may Barangay Gamata para sa gagawing bakas or pasyam ng lolo naming namayapa na. Bale, asawa ng kapatid ng lola ko to be exact. Maaga kami nagpunta kasi nakailang update man yung lola ko, B. Naagahan ko daw para maabutan ko yung mga kumakantang kantores or mga nagpapasyon. Matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakapanood ng ganun. Kaya nakalimutan ko na yung tono. Andito na kami ngayon sa bahay ng kapatid ng lola ko. Na lola ko din, syempre. Wala pa gaanong tao kasi magsisimula pa lang yung dasal. Hindi lang pala ito ang unang beses na magbablog ako sa pasyam. Last 2022, nagvlog na ako sa pasyam ng lolo kong puteg. Kaso di ko na naabutan yung kantores. Mayat maya, habang nakatambay ako dyan at nagaantay, bigla naman na ako may narinig na kumakanta. Yung parang ganun sa ginagamit kong background music ng vlog ko ba? Get up tambay. Na-curious ako, kaya ayun, lumapit ako B. Maingay man to mga bata, di ko tuloy marinig. Let's take care of someday. Habang kinakabisado ko yung lyrics at tono nung kinakanta nila, biglang dumating yung isa pang kapatid ng lola ko, si Bai Itay. 89 years old na sila. Yung lola ko naman, 83. At ang lalakas pa nila, tignan nyo naman, diba? Hindi na ako nagmano kasi mapersa yung kamay ko. Baka mabaliwat ko pa yung braso nila, mapilayam pa. Pagsisihan ko pa bandang huli. At ayan nagbubulungan sila. Ang sweet nilang dalawang magkapatid. Namiss nila isa't isa kasi di na sila madalas magkita. May kanya-kanya na kasi silang pamilya kaya malayo na sa isa't isa. Nakikita-kita na lang kapag may mga ganitong okasyon. Habang nasa kalagitnaan na sila ng pagpapasyon. Alam nyo, may mga narinig akong tono at lyrics guys na parang nag-reminisce sa akin. Yung nasabi ko na lang, oo nga ganito yung mga naririnig kong kanta nung bata pa ako. Tuwing may padasal ba. Kaya ayan, pinakinggan kong maigi yung tono nila kung tama ba, kung nagsha-sharp ba sila or nagfa-flat. Pero so far, okay naman po yung delivery ng kanta. May mga konting flat lang, pero kaya ko namang palampasin. Charot lang, naging tawag ng tanghalan man. Tapos mayat maya tumayo yung mga nagpapasyon, tapos tinanggal na nila yung itim na tela. Tapos may mga inabot silang pulang ribbon sa bawat miyembro ng pamilya. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito, pero ito po yung nakagawi ang tradisyon tuwing may pasyam or bakas sa Pangasinan. Bakas kasi tawag namin dito, hindi pasyam. Kasi kapag sinabi mong pasyam, iba yung term niya sa Pangasinan. Ibig sabihin nun, galingan mo. Pasyam tay exam mo, penagat-ul mo, kwanda. Kaya bakas yung tawag namin dito. Iba din naman yung bakas na ginagawa ng mga vlogger. Wala na masyadong gumagawa nun dito kasi isang beses may vlogger na nagpabakas, pinatay. Totoo yan, di yan fake news B. Pagkatapos nilang mag-abot ng pulang ribbon or kung tela man yan, bumalik ulit sila sa pagkanta. Ang haba na naman B. Matagal pala matapos itong padasal, higit 1 oras. Buti na lang nag-almusal ako sa bahay bago umalis. Iba-iba kasing lingwahe yung binabanggit nila. May Pangasinan dialect, may Latin, sa Antesima Sacramento. Ganun yung naiintindihan ko ba. Ayan inantok na tuloy si Ivan. Charot ay. Bali natapos yung padasal, mag-aalas 10 na. Kaya ayan, inilalabas na nila pa isa-isa yung mga hinandang pagkain. Pwede bang dito na lang po iwanan sa tapat ko yung iba? Para di na kayo mapagod pa magdala doon. Di ba, Frederica? Hanggang sa ayan, nagsimula na po kumain yung wave 1 ng mga bisita. Hindi pa ako kumain kasi busog pa ako B. Kakatapos ko lang mag-almusal bago pumunta dito. Tapos nung napansin kong kukunti na po yung mga tao na kumukuha ng pagkain, tumayo na ako syempre, pero hindi pa naman talaga ako masyadong gutom ha. Busog pa talaga ako guys, bibidyohan ko lang yung mga handa. Ayan may chop suey, tapos puro karne na, sasarap. Tamang-tama to sa mga matataas yung cholesterol. May buto-buto, dinuguan na may saging na saba, lakongga, at syempre hindi mawawala yung igado. At dahil nga sa busog pa talaga ako guys, wala pa ako masyadong gana kumain. Kunti lang kinuha kong pagkain. As in, konting-konti lang talaga. Mga tig-isang hiwa lang ng karne, ganun. Kitang-kita nyo naman sa plato ko, diba? Di ko naman nauubusin yan hanggang take out ko na kasi. Nahiya na kasi akong bumalik ba. So, kain na tayo, Ang sarap talaga ng lakongga, Diyos ko. Gusto kong matutuhan to kung paano lutuin. Panay pa rin dating dyan ng mga bagong bisita. Kaya ayan, panay tayo ko para magmano ba. Diba ang sweet ng lola ko? Binigyan pa akong baso, may straw naman yung soft drinks.
Kung kanina na kumuha ako ng pagkain ko, ay kukunti na yung mga bisitang kumakain. Ngayon, dumami na naman sila. Nagkaroon ng wave 2B. Mayroon pa ng wave 3 yan mamaya. Mas madami pa nga yata dumating ngayon kaysa nung kanina. Nagsidatingan na rin kasi yung mga kamag-anak namin sa ibang mga barangay like Barangay Balaya and Barangay Tarektek. Katulad nila Auntie Beihing, ayan. Di ko lang sure kung tama yung tawag ko ha, kung tita ko ba sila or lola ko na. Anak yata sila ng kapatid ng lola ko, so tita, no? Tama ba? O siya, tama na yung kumustahan, magsikain na kayo. Pumasok ako sa loob ng bahay nila at naabutan ko si Federica na kumakain. Shout out sa you, lagi daw siyang nanonood ng vlog ko. Gusto kasi magpa-picture ni lola ko kasama yung dalawang kapatid niya at si Auntie Beihing. So ayan, pinicturean ko sila. Diba ang cute nila tignan? Hanggang sa nakita kong bitbit na ni Auntie Loli ang mga kailangang iuwi sa bahay. Pwede naman mag-take out, diba? Kasi pasyam naman ito, hindi man na burol. Yun lamang po. Maraming salamat, Rizwelio family. At sa ating mga manonood. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Albert Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make a people happy.